Because you are a masterpiece of God, listen, kahit anong gawin sa'yo ng demonyo, kahit anong paninira, pagwasak, kahit punitin pa yan, kayang-kaya kang i-restore ni Jesus. Okay, that is why you are so important. You are so valuable to God. Hindi ka niya hahayaang manatiling madumi. Kaya kahit lumayo ka pa, hahabulin ka ni Lord. Kahit na ikaw pa yung magmatigas, si Lord hahanap-hanapin ka niya. Kahit magtago ka pa, kahit ayaw mo, si Lord darating pa sa oras na ipipilit niyang kailangan baguhin ka niya. That is how you are loved. You are so loved by the Lord, mga kapatid. We want to be the best of who we are. That's the truth. Kaya may mga tao, gusto niyang ilabas yung kagandahan by superficial or artificial beauty. Kasi alam mo sa puso mo, you must look best, you must feel best, you must be the best. Because the truth is, you are the best. Do you believe that? You are the best. Nasa loob mo yan. Kaya lang inilalabas mo superficially, artificially, kaya yung iba ay sandamakmak na kung anong dinadagdag at binabago sa katawan para lang masabi, uy, gumaganda ka yata. Oy, ang ganda-ganda mo. Let me tell you something. Hindi mo na kailangan magbago ng isang bagay sa katawan mo para masabing maganda ka. Dahil nilikha ka ng Diyos na pinakamaganda. Ang kaaway, the lies of the enemy will tell you na may kulang sa'yo. But let me tell you right now, walang kulang sa'yo. You are made perfectly by God. You are made beautifully. Sabi nung binasa nating verse last week, wonderful and fearfully made. Sa Tagalog, kahanga-hanga at katakot-takot ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Kaya tuwing nakakakita ka ng mukha mo sa salamin, anong nakikita mo? Katakot-takot. Bakit? Ang ganda ng creation ni Lord sa iyo. Kaya every time you look at somebody, katakot-takot yung itsura na yan dahil napakaganda ng pagkalikha ng Lord sa kanya. Amen? That is why we should always appreciate the beauty of every individual. Kaya, ulitin ko po, kaya lang naman po may mindset tayo ng pangit kasi ang standard mo ng maganda hindi galing kay Lord, galing sa mundo. So sabi ng mundo, ang maganda ganito, matangos yung ilong, maputi yung balat. So sa utak mo, tinatak mo, ang standard ng maganda, yung standard ng mundo. Pag binasa mo sa Bible, wala po kayong mababasa na ang maganda yung matangos ang ilong at yung maputi. Ang sabi sa Bible, all creation of God is beautiful. So walang sinabing standard pala. Kaya yung iba na hindi nagbabasa ng Bible, nai-insecure. Pero pag binasa mo ang Bible, hindi mo kailangan maging insecure kasi ikaw pala ay napakagandang creation ni Lord. Ang Diyos na lumikha sa'yo, karapat-dapat papurihan, karapat-dapat na itaas, pasalamatan dahil ang ganda ng pagkalikha niya sa'yo. Amen? You don't need the approval of others para lang ma-confirm na ikaw ay magandang nilalang. The Word of God is more than enough to confirm that you are a beautiful creation. So kung gusto mong ma-confirm, ma-affirm na magandang nilalang ka, magbasa ka lagi ng salita ng Diyos. Huwag niyo pong hinahanap sa iba. Don't look and ask for likes. Don't look and ask for confirmation, affirmation sa iba. Ang salita ng Diyos ay sapat na at higit pa para sabihin na napakagandang nilalang mo. So, masterpiece created for a purpose. Our key verse, Ephesians chapter 2, verse 10, NLT version. For we are God's masterpiece. Pakisabi nga po, masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the things He planned for us to do long ago. Okay, I want you to look at the screen right now. Simple lang po ito, pero sana isa puso po ninyo. You are not a mistake. Okay, hindi ka pagkakamali, maaaring nagkamali ka, maaaring may mga mali kang naging desisyon noon, maaaring may mga mali kang nagagawa, pero hindi ka pagkakamali. Okay. Naniniwala po ba kayo ang Diyos ay hindi nagkakamali? Okay, ngayon, sabi ng mga pilosopo, bakit nahulog yung tao sa kasalanan? Kung perpekto ang Diyos at perpekto ang taong nilikha niya, bakit natukso sila? Yun po ay free will, yun po ay personal decision ng tao dahil natukso na po sila. Pero ang Diyos na lumikha sa'yo, hindi po nagkamali. Meaning like this,
Kung nakahanda na pala, balik natin yung verse, there was a good work that you are supposed to do long time ago. So we can do the good things He planned for us long time ago, meaning meron na palang nakalaan sa iyo si Lord na mga gagawin mo araw-araw na matagal na niyang ginawa. Matagal niya nang nilista, matagal niya nang sinet up, in-schedule. Meaning, you were there for a purpose. A purpose. Kaya lang, nakita ng kaaway dahil ang ganda pagkalikasay ng Lord, masterpiece ka, may purpose, may gagawin ka. The enemy came to kill, steal, and destroy. So ngayon, umatake ang kaaway through the form of temptation. And now when temptation, sabi ng Bible, is grasped and decided to do, it becomes a sin. Yung sin na to ngayon ang sumira sa tao. Tama ang demonyo. The enemy came to kill, steal, and destroy. Pinatay, ninakawan, sinira ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. And because of this sin, men started to fall away from God. Okay, the goal is not only for you to be in sin. Okay, listen to this ha. That's the first step or the process. Ang goal ng demonyo, mapalayo ka sa Diyos. Nakukuha po ba? Ang first step ng kaaway is to tempt you para mag-fall ka sa kasalanan, para pag nagkakasala ka na, unti-unti ka nang napapalayo sa Diyos. Nakukuha po ba? Bakit, Pastor, bakit kailangan akong ilayo ng demonyo sa Diyos? Remember this, hindi niya kaya ang Diyos. Hello? So kung malapit ka sa Diyos, hindi ka magagalaw ng demonyo. The reason why the enemy wants you away from God, dahil kakayanin ka lang ng demonyo pag malayo ka sa Diyos. Hello? Okay, that is why, let me give you an analogy. The more there is sin in your life, the more na dapat lumalapit ka sa Diyos. Deception po yung ganito. Makasalanan ako, hindi na lang ako magsisimba. Sa dami ng kasalanan ko, nakakahiya nang lumapit sa Diyos. Listen to this, that's a lie of the enemy. Because the more na napapalayo ka sa Diyos, the more natitirahin ka ng kaaway. You know what attracts God? Alam niyo po ba kung anong nakaka-attract kay Lord? Hindi ang mabubuti nating gawa. Alam niyo pa kung saan na-attract si Lord? Sa kasalanan. Hello? So, ibig sabihin, every time and when the time you are in sin, God is attracted to you. Read the Bible. Sino ang mga pinupuntahan ni Jesus? Yung mababait? Sino pinupuntahan ni Jesus? Yung mga nagsaserve? Sino pinupuntahan ni Jesus? Yung mga makasalanan. Why was Jesus attracted to sinners? Because sin is destroying your life, but Jesus wants to set you free from sin. You are not a mistake. Pwedeng nagkamali ka, pwedeng nagkakamali ka, pero hindi ka pagkakamali. Alam ng Diyos na nilikha ka niya para sa Kanya. Because you are a masterpiece. You are not a mistake. Hindi ka pagkakamali. Ulitin ko lang po, hindi ka pagkakamali. You are God's. Okay. To be a masterpiece means the master made you the best piece of His creation. Ibig sabihin ganito, yung master, marami pala siyang creation, which is true. Before man and woman was made, create po niya ang mundo. And the world has a lot of things in it, the trees, the birds, the animals, pero hindi po yun ang kanyang masterpiece. Those are just pieces of the master's creation. So kaya niya tinawag na masterpiece ang tao, ikaw, because you are the best of the best of the best of the best of His creation. Ikaw yung highest, ikaw yung pinakamaganda, ikaw yung pinaka-the best, ikaw yung pinaka-create ni Lord na masasabi niyang, eto, wala nang masihigit dito sa creation ko na ito. Kasi ito na yung pinaka. Meaning, you are the greatest creation of God. To be a masterpiece simply means, you are the greatest creation of God. Sa dinami-rami ng creation ng Lord, ewan ko ba, kung bakit may mga tao na mas bilib pa sa ganda ng mga tanawin, mas bilib pa sa ganda ng mga ibon,
mas bilib pa sa ganda ng mga hayop, samantalang ang pinakamagandang creation ng Lord, ikaw. Pero here's the problem, because of deception, because of the lies of the enemy, hindi na tayo nagagandahan sa mga pinakamagandang nilalang ng Diyos. Yung tao ngayon, masyado nang nagagandahan sa ibang bagay. Masyado nang nagagandahan sa mga create lang ng tao. Samantalang ulitin ko, ang pinakamagandang creation ni Lord, yung create niya. Why? To become the greatest creation of God, there must be a difference. Lahat ng create ng Lord, other than man, sinabi lang niya. Meaning, yes, they are good creation, but they are not the best. Dahil ang best creation, alam nyo to, yung kinakamay. Ang sabi sa pag bumili kayo ngayon, handmade. Di ba? Meron pong mga factory made, yun yung mga mabilisan. Tapos pag binili mo yun, mura lang. Pero kapag bumili ka ng tinatawag na handmade, special po yun kasi ang mismong gumawa, yung creator, yung maker, kinamay niya, mahal po yun. Merong factory made na sapatos, merong handmade na sapatos. Merong factory made na mga, yung cellphone natin, factory made, pero meron palang handmade na cellphone. May damit na factory made, pero meron palang mga handmade na damit. Listen to this. Lahat ng nilikha ni Lord, pwedeng factory made, parang out of His word, let there be, let there be, let there be, let there be, lumabas. Pero meron siyang isang create na hindi factory made, handmade. And God took the soil from the ground and He formed it into a man. Ibig sabihin ng greatest creation of God, first of all, sabi niya, let us make them in our own image and likeness. Yun yung una. So you became the greatest creation of God. Why? Because when He made you, ang kinopya niya, ang pinaggayahan niya ay walang iba kung hindi siya. At some point, nung maliliit tayong bata, napaniwala tayo ng mundo because we don't know the Bible yet. Ang akala mo, you were di ba yung nakalagay doon na yung theory of evolution? Yung gumagapang lang ng gano'n, tapos biglang unti-unti na. Tapos yung dulo may hawak ng sibat. Tapos yung dulo nagsi-cellphone na. Nakita niyo yun? Theory of evolution. Saan galing yun? Sa tao. Bakit? Hindi naman sila talaga, wala silang faith, hindi nila alam ang history ng Lord, and they don't really have the revelation of the Bible, of God, na ang tao pala ay galing sa Panginoon in the image and likeness of God. Okay. That is why you became the greatest creation. Listen to this. You, me and you, we represent God. Hello? Pag nakikita pala tayo, dapat ang nakikita si Lord. Okay, this is why you became the greatest creation of God. You are a representative of God. So pag nakikita ako, pag nakikita ka, dapat ang nakikita sino? Si Lord. Dapat. Kaya lang, because of the lack of knowledge and lack of revelation, we tend to disagree with that. At ang ginawa natin, gumaya tayo o minsan hindi mo alam ang identity mo, gumaya ka ngayon ng identity ng iba. So, ginaya mo ang identity ng iba, kaya tuwing nakikita ka, ang nakikita sa'yo, identity ng iba, imbis na si Lord. Pero meron po, dapat tayong gayahin. Kung may gagayahin ka, gayahin mo si Lord. Ulitin ko po ang tao po magaling na manggagaya. Nakakita ka lang, yung mga estudyante ngayon nakakita lang ng sapatos ng classmate, gusto ko yon. Kaya nung lumaki na, nakakita lang ng bagong gupit na gusto ko yon. Nakakita lang ng bagong damit, gusto ko yon. Yung kulay, gusto ko yon. So, hindi lang po tayo nakikiuso. Ang totoo, nakikigaya tayo. Yung pakikiuso, ano lang yon, magandang term lang yon. Ang totoo, manggagaya ka. Okay, may sasabihin po ako sa inyo, galingan nyo manggaya. Pero ang gayahin nyo si Lord. Amen. Okay, kasi baka ang galing mong manggaya ng tao, si Lord hindi mo nagagaya. Pag may nakita kang successful, di ba sabi mo, uy, successful siya, gusto ko rin maging ganon. Uy, nakabili siya ng ganon, gusto ko rin maging ganon. Kasi nga, innate, inborn sa'yo ang panggagaya. Kaya lang, hindi tao ang dapat ginagaya mo. Ang dapat ginagaya mo, si Lord.
Hello? Okay, ngayon si Pablo, sinabi niya ito, gayahin niyo ako tulad ng panggaya ko kay Kristo. Okay, listen. Kung gusto mong gayahin ka ng iba, you make sure na ginagaya mo si Jesus. Okay. You don't say to people, gayahin mo kasi ako, successful ako, tignan mo to, tignan mo to, tignan mo to. So hindi po ganun ang pagkopya ng iba. Sabi ni Pablo, gayahin niyo ako, he's confident with this, dahil ginagaya ko si Kristo. So anong gagayahin natin kay Pablo na pwede natin makita kay Kristo, na nakikita kay Kristo? His faith, his obedience, his mission, his passion, his purpose, his life, his values, his principles, nakabase lahat sa salita ng Diyos. Bakit? Pag ginaya mo pala si Pablo, magiging katulad ka ni? Ayun. So ang tanong, pag ginaya ka ba ng tao, yung tao bang gagaya sa'yo, magiging katulad ni Jesus? Hello? Okay, kayo po makakasagot niyan. Ngayon, pag ang sagot nyo doon, Pastor, mukhang hindi. This is the time na galingan nyong gayahin si Jesus. Amen. Anong ibig sabihin ng greatest creation? You are handmade by God. Kinamay ka ng Diyos. Alam nyo po, iba pag kinamay. Ano? Okay, you know this? If a man and woman was handmade by God, you are so great. You are so precious. You are so valuable. Hindi mo hahawakan ang hindi mahalaga sa'yo. Pansin niyo to, kung ano yung mahalaga sa'yo, lagi mong, because for you, that is great. Listen to this. God never handled anything in this world other than men. Niwala sa Bible na humawak ang Diyos ng hayop. Hinawakan niya yung mga puno. But there is in the Bible na ang Diyos daw po ay bababa sa puso at mananahan sa puso ng mga tao. And then what does God call us through the life of Paul? Temple of the Holy. Grabe, ano? Nakita niyo po how valuable you are to the Lord. Parang ikaw, alam mo to, ulitin ko, hindi nyo hinahawakan ang hindi mahalaga sa inyo. Kaya lagi nyo dapat hawak ang asawa nyo. Kaya yung mga magulang, dapat lagi nating hawak ang mga anak natin. At mga anak, pakiusap, bago humawak kung kani-kanino, dapat ang lagi nyong hawak ay mga magulang nyo. Hindi cellphone. Because the most important things to you, you hold them most. You give them more time. So, handmade by God, napakahalaga. And, eto po, kung bakit ikaw ang greatest creation ni Lord. Nung hinulma po niya yung tao, may ginawa siya. Kung binasa niyo po yung Bible, dapat, ang ginawa niya, hiningahan niya. Listen to this. This is so important. The reason why you became a masterpiece of God, hindi po yung galing ka sa lupa at hinulma ka lang. So God can do that to anything, though you are important kasi kinamay ka ng Diyos. Pero this is what makes you so important, yung hininga ng Diyos sa'yo. It is the Spirit. It is the presence of God. It is God Himself dwelling in you. Kaya nga po, bawat hininga mo, hinga nga po tayo, breathe in, 1, 2, 3. Breathe out. Breathe in. Hold for 30 seconds. And then breathe out. Yang bawat hininga na yan, ay patunay na may hininga na binigay sa iyo ang Diyos. Kasi kung hindi ka binigyan ng hininga, wala kang hininga. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am life. Life is, the very essence of life is breathing. Kaya nga po walang buhay ang upuan, walang buhay ang cellphone, hindi po yan humihinga. Kaya ang tao may buhay dahil hiningahan ng Diyos. Listen to this. That breath of God is in you long time ago. Sabi niya, it was prepared for you a long time ago. It was given to you a long time ago. And He wants to restore that breath. He wants to cleanse and purify that breath. Nandyan pa rin yung hininga ng Diyos. Sadyang narumihan lang, na-contaminate, na ilayo lang sa Diyos. Pero nandyan yan because you are the temple of God. May mga tao noon sa Old Testament, pakinggan niyo po ito, sumasamba sila sa mga kahoy, sa mga estatwa, sa mga puno, sa mga araw. Alam niyo sabi po ng Lord?
Tandaan niyo to, dapat maniwala kayo na hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa mga bagay na nilikha lang ng tao. That's the truth. So, pinaniwala tayo ng mundo na pwede palang manahan ang presensya ng mundo, ng presensya ng Diyos sa mga estatwa. Eh ano sabi ng Bible? Hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa gawang kamay ng tao. Mananahan lang ang presensya ng Diyos sa ginawa ng Diyos. Because you are the greatest creation of God. Listen to this. You are the greatest irritation to Satan. Dahil ang ganda ng pagkalikha sa iyo ng Diyos, galit na galit na galit na galit na galit sa iyo ang demonyo. Tuwing nakikita ka ng demonyo, naiirita siya. I know this. You know this. May mga bagay po na nakakairita sa inyo. May mga bagay na ayaw nyo nakikita. May mga bagay ayaw nyo na amoy, ayaw nyo nalalasahan. It irritates you to the point na nakakasuka. Mga kapatid, sa mata ng demonyo, ikaw yun. Kung ganda sa'yo si Lord, ang demonyo, sukang-suka sa'yo. Kaya sabi ng demonyo, hindi ko ayaw mapunta sa langit to. Sasama ko to sa impyerno. Kaya gagawin lahat ng demonyo para matukso ka at gumawa ka ng kasalanan at hindi ka na lumapit sa Diyos at lumayo ka na sa Kanya ng tuluyan. The enemy hates you to the point of killing you. The enemy came to kill, steal, and the enemy hates you so much na gusto niyang idamay yung buong pamilya mo at masira ang buhay. The enemy hates you so much na ayaw niyang gumanda ang buhay mo para ipasa mo yan sa anak mo, yung pangit na buhay, para ipasa mo yan sa apo mo, para lalong pumapangit yung buhay ng lahi mo habang tumatagal. Ganun ka kaayaw, ganun ka gustong sirain ng demonyo. Going back, ganito ka kamahal ng Diyos, gusto ka niya iligtas. Ganito ka kamahal ng Diyos, gusto niyang baguhin yung buhay mo. Okay, listen to this The way of Satan, ilan lang po ito, marami po sa Bible, you can read and read and read para malaman nyo paano kumikilos ang demonyo sa buhay natin. Number 1, pride and temptation. Yung pong yabang, yung pagmamataas, at yung mga tukso ng buhay, yan ay paraan ng kaaway para sirain, patayin, nakawin. Yung pananampalataya natin, yung presensya ng Diyos sa buhay natin. So there are a lot of prideful people today, not just because they are prideful, but because the enemy instilled to them pride. Nagyayabang, mayabang, nagmamataas. Hindi lang po ito sa may mga pinagmamataas na. Pati nga yung mga wala pang ipagyayabang, mayabang na. Hindi, lalo nung may nagkaroon. Kaya makikita mo yung tao, kapag ka meron siya, lumabas yung yabang, matagal nang mayabang yun, noon pang wala. Amin. Hindi, sabi niyo, hindi, nagkaroon kasi siya, kaya yumabang. Hindi, bago pa siya nagkaroon, mayabang na siya noong wala pa. Na-amplify lang nung meron siya. Kaya makikita daw sa tao, ang isang ugali ng totoong tao pag meron at saka pag wala. Pag meron siya, yun pala yung ugali niya. Tingnan nyo rin pag wala. Pag wala. Yun, kasi pareho po yun. Hindi po dun sa meron siya. Yung ugali niya yun. Okay, so pride and temptation. Ito pa, pangalawa. Deception and lies. The enemy will strike, will offend you, will attack you sa pamamagitan ng mga deception at ng mga kasinungalingan. Ganito, ang demonyo, gagawin niyang tama ang mali. Ang demonyo, patutunayan niya sa'yo na kahit mali na, kahit nagsisinungaling ka na, okay lang. Kaya nga lumitaw yung salitang, white lies naman . Ano ba yung white lies? Yung nagsisinungaling ka kasi meron kang pagtatakpan na mabuti. Kailan pa naging tama ang kasinungalingan? Sa demonyo. Tama yon. Pero sa mata ng Diyos, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Ito pa isang deception. Siguro po, dahil maliit lang naman yung kasalanan ko at walang nakakaalam, pwedeng hindi ko nahingi ng tawad at ituloy ko na lang. Wala naman ako natatapakan na tao, kaya maliit lang yung kasalanan ko. It's a lie. It's a deception. Why? A small sin and a big sin is the same. Yung iba na-deceive na. Sabi, hindi naman ako katulad nila, mga mamamatay tao. Ako, hindi lang ako nagpapatawad. Hindi ko pa naman pinapatay . Kaya maliit lang yung kasalanan ko. Alam niyo sabi sa Bible, ang taong puno ng galit at hindi marunong magpatawad ay tulad ng taong mamamatay tao. So sabi mo, hindi, maliit lang naman yung kasalanan ko. No, a small sin, this is the truth, lie po yun . Yung parang, ang liit lang naman yung kasalanan ko, hindi katulad nila. No, a small sin and a big sin is the same.
Amen. Okay, so wag po sana kayong ma-deceive. Irritation ka kasi kay Satan, kaya ilalagay niya sa utak mo, maliit lang naman yung kasalanan mo. Wala namang may alam. Ituloy mo lang. Okay, pangatlo, distraction. Ito, marami to sa mundo natin ngayon. The enemy doesn't want you to know and live your life of purpose, so he will distract you. Anong distraction? Maraming ipapagawa sa iyo ang demonyo na magiging masaya ka, pero hindi tama. Ulitin ko, maraming ipapagawa sa iyo ang demonyo na masaya ka. So hindi ka titigil kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka tumitigil. Amen? Okay. Dahil masaya ka sa ginagawa mo, nauubos na yung oras mo, nauubos na yung lakas mo, hindi mo na nagagawa yung ipapagawa sa iyo ng Diyos. Ang tawag dyan, distraction. So I will give you some example. Maraming mga tao ngayon, nilalaro lang ang buhay, ang gusto lang gawin, yung mga gusto nilang gawin. Kung ano lang yung nagpapasaya sa kanila, pero hindi naman nagpapasaya kay Lord. Tandaan niyo po, all things that you are doing for you alone are distractions. Because the will of God is not just for you. The will of God is for Him. Ibig sabihin ganito, ang totoong magpapasaya sa'yo, hindi yung ginagawa mo lang. Ang totoong magpapasaya sa'yo, yung ipapagawa ni Lord. Kaya maraming matatao ganito, nagawa ko naman lahat ba't hindi pa rin ako masaya? Meron ka pang hindi nagagawa, yung ipapagawa ni Lord. Naintindihan po ba? You will listen to a lot of testimony. Ganito. Ginawa ko naman yun Nagawa ko na lahat Ginawa ko naman to, ginawa ko. Parang may kulang pa din. Nakuha ko na to, na-achieve ko na to, napuntahan ko na to. Parang may kulang pa din. Alam niyo yung kulang? Yung totoong magpapasaya sa'yo, yung ipapagawa ni Lord. And that is your purpose. Okay, lastly, because you are an irritation to Satan, he wants you to be divided. He wants you to have division. Pag-aaway-awayin, guguluhin niya kayo, even the church, the families, relationships, friendships, and so on. Bibigyan niya kayo ng irritation sa isa't isa. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit yung mga close na close, minsan dumadating sa punto na iirita kayo sa isa't isa. Hindi dahil mas kilala nyo na siya. The enemy doesn't want you to have fellowship with one another. Lalo na kung dati kayong close sa faith, dati kayong close sa Panginoon, pareho, iiritahin kayo ng Panginoon, ng Diablo, para magtanim kayo ng sama ng loob sa isa't isa. Yeah, sa simba kayo, pag worship kayo, kakaaway nyo lang ng asawa mo. Pag nag-worship, kalayo kayo. Yeah. O kaya, hindi kayo nagtitinginan. Bakit? Yan ang gusto ng demonyo. He is so irritated in your love, with your love, and for your love for others. Ayaw ng demonyo ang nagmamahal. Okay, ito maganda ngayon. For you are created anew in Christ. If you are a great irritation to Satan, you are the greatest love of God. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Because you are the greatest masterpiece, the enemy wants to destroy you. But even though na sinira na ng demonyo, ang Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo because you are the greatest love of God. Greatest love. Pag sinabing greatest love, wala nang ibang pinakamamahal ng Diyos kung hindi ikaw. Okay, Pastor, niligtas din naman niya yung mga hayop. Di ba pinasakay kay Noah? Hindi lang naman si Noah ang pinasakay. Ba't pati yung mga hayop pinasakay? Okay, hindi po, listen to this Yeah, creation niya po ang hayop, may buhay ang hayop, pero para saan ang hayop? Para may pagkain ka. Kasi favorite mo ang manok, at saka lechon, at saka baka. Amin? Para sa iyo yun. Kaya niya niligtas ang mga hayop para meron kang makain. Amin. Hindi niya niligtas ang hayop dahil lang for the sake of love niya ang hayop, ang mahal niya, yung tao. Ganito po kagrabe. Kailangan ng kaligtasan ng tao, hindi po anghel ang pinadala sa atin. Ang pinadala sa atin, sino? Jesus. Jesus came to offer forgiveness. Ganyan kakamahal ng Diyos. He, the Son, Jesus, takes away the hold of Satan over your life. Tinanggal ni Jesus ang kapangyarihan ng demonyo sa iyong buhay by setting you free, by forgiving you, by cleansing you. Pangatlo, Jesus offered
His life and His blood for your freedom. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay, not just because it's a display, inialay niya yung buhay, not just para may cross o para lang may simbahan, inialay niya yung kanyang buhay dahil mahal ka niya. Para mapalaya ka. Blood for blood. Satan took control over Adam and Eve because they gave their life out of disobedience to Satan. Now, hindi basta maaagaw ng Diyos ang tao sa salita niya, nasasabi niya, ibalik mo sa akin ang tao. Bakit? Willfully binigay ng tao ang sarili niya kay Satan. Amen. Okay, tanong ko lang pinilit ba ni Satan si Adan at si Eva na sumama sa kanya? No, okay, parang ganito. Tayo po ba? Sagutin natin yes or no. Tayo po ba, ang demonyo po ba pag nanunukso namimilit? Hindi. Di ba ganito siya, bubulong siya? Sige na, gawin mo na. Napansin nyo, walang kapangyarihan ng demonyo na pilitin kang magkasala. Sino ang nagkakasala? Ikaw pa din. Kasi sasabi mo sa demonyo, sige na nga, ang kulit-kulit mo. Kaya kapag nagkasala tayo, di ba, sabi natin, pinagbigyan ko lang ng po, ang kulit-kulit kasi. Kung ba't ganun? Sinasabayan natin yung bulong ng demonyo. So ibig sabihin, hindi tumatalab yung bulong ng Diyos. Kasi pag bulong yung demonyo, sabi nga, maglagay ka na. Anong bulong ng Diyos? Wag. Doon tayo sa malinis na negosyo. Doon tayo sa malinis na trabaho. Huwag tayong mandaraya. Di ba ganun bumulong ang Diyos? Yung demonyo pag bumulong, hindi, wala namang nakakaalam. Tayo lang, kikita ka pa nga eh. Parang sa mga estudyante, pakopya naman, sige na. Anong bulong ng Diyos? Anong bulong ng Diyos? Anak, no cheating. Tapos yung demonyo, mas marami kasi yung demonyo, di ba? Legion eh. Sige, napapasa ka. Magkaka-friends ka pa. Pag hindi ka nagpakopya, wala ka ng friends. Sabi ni Jesus, ako friend mo. Sabi nung utak mo, naku, mag-isa lang si Jesus, ang dami nito. Mahilig ka sa maraming kaibigan eh. Kaya lang, demonyo. So you choose, ikaw ang pumipili ng kasalanan, but kahit na gano'n, Jesus willingly offered His blood, offered His life for your freedom. Mga kapatid, ganito ka kamahal ng Diyos. Hinahanap ka niya, hinahabol ka niya, at kung maaari lang, kung pwede lang, pero hindi niya gagawin, pipilitin ka niya na bumalik sa Kanya. The story of the prodigal son is the story of all of us. He is waiting for us to come back fully, truly, and fully to Him. Meron kasing bumabalik, yung iba kalahati lang. Lord, ibabalik ko na sa'yo yung kalahati ko. Pero tuwing Sabado, yung kalahati nasa bisyo. Lord, yung kalahati lang, ibabalik ko sa'yo pag linggo. Pero Monday to Friday, yung kalahati. No, God is waiting for you to come back fully and truly and fully. Sino po ditong gusto bumalik ng buo sa Panginoon? Okay, listen to this. If you fully surrender to the Lord and you receive the full freedom of the Lord, God is calling you to a purpose. Galatians chapter 5 verse 13. For you have been called to live in freedom. So ito sabi ni Lord, my brothers and sisters, do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Pinatawad ka na pala ni Lord. Niligtas ka na pa. Sabi mo, ligtas ka na pala. Sabi mo, nasa iyo na ang Panginoon. Sabi mo, nilinis ka na ng Diyos. So malaya ka ngayon. Ang sabi ni Lord, huwag mong gamitin ang kalayaan mo para gumawa ulit ng kasalanan at ng mga nasa ng laman. Bagkos, itong gawin mo. Use your freedom to serve one another in love. Saan daw po gagamitin ang kalayaan? Sa paglilingkod. Saan daw po gagamitin ang freedom? Service. It's the good work that God prepared for us long time ago. So hindi po mandato ng simbahan na maglingkod ang mga Kristiyano. Yan po ay responsibilidad ng bawat Kristiyano.
Kasi sabi niyo, siguro yung mga nagsaserve sa church, inutusan ni pastor. Wala pong inuutos si pastor na maglingkod ang mga taga-One Love. Yan po ay responsibilidad ng totoong pinalaya. Ayan ang sabi ni Lord. Instead, malaya ka pala eh. So kung malaya ka pala, yung kalayaan mo daw dapat ginagamit mo sa paglilingkod. Okay, as for myself, personally po, walang pumilit sa akin na magpastor. Walang pumilit sa akin na ialok ko ang oras ko at ang buhay ko para sa ibang tao. Kung pwede lang, kung hindi man ako tinawag ng Diyos, ang buhay at oras ko para sa pamilya ko lang. Sana. Pero tinawag ako ng Diyos na maging Kristiyano, follower niya. At sabi niya sa akin, Alex, hindi lang pamilya mo ang paglilingkuran mo. You serve one. Sana ang sinabi diyan, serve your family only, Alex, because you love them. No, but I know for myself, kahit hindi po ako pastor, kahit katulad nyo lang ako na nag-a-attend sa One Love Ministries, I know that I am called by God to freedom, not just for the sake of freedom, but I am called by God to serve one another in love. So kung may kailangan ng oras ko, hindi ko sasabihin sa kanyang wala akong oras sa'yo. Amen. Why? Because all the more, my freedom was given by God para po ako ay maging malaya pa sa pagtulong sa iba. Kaya alam niyong gagawin ng demonyo sa'yo? Ibabalik ka niya sa kulungan. Ibabalik ka niya doon sa wala kang magawa. Ibabalik ka niya doon sa wala kang oras maglingkod kasi kulungan yun. Ibabalik ka niya doon sa panahon na hindi po ako makapag-serve kasi marami po akong ginagawa, kasi hindi ko po yung oras ko, kasi marami po kailangan na ganito, kasi ganito. Ibabalik ka doon ng Diyos. Samantalang sabi ni Lord, pinalaya kita para makapag-serve ka. Pastor, paano po ako? Yung oras ko po, madalas nandito po sa trabaho ko. Okay, tingnan niyo po ito ha. Hindi dahilan na hindi ka makapaglingkod dahil may trabaho ka. Ang totoo, baliktad. Kaya ka binigyan ng trabaho para makapaglingkod ka. Pastor, sinong paglilingkuran ko doon? Yung one another na nandun sa trabaho mo. Sino yung one another sa trabaho mo? Yung katrabaho mo, yung boss mo, yung mga taong kliyente doon. Mga one another yon. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, don't say that you cannot serve God. Because wherever you are, that's the place where God wants you to serve. Yung mga kasama ninyo, kaya binigay ni Lord yan sa inyo kasi gusto ni Lord maglingkod kayo sa kanila. Alam niyo po, let us make use of our freedom. Use your freedom to serve one another in love. Created for the Master's purpose. Pakisabi nga po, I am created for the Master's purpose. Pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, you have a Master's purpose. Okay, 5 foundational questions na dapat alam nyo pong sagot kung gusto nyong malaman ang Master's purpose. Number 1, sino ako? Dapat alam nyo po ang sagot nyo dyan. Sino ako? From the past week at sa mga pinag-usapan po natin, anong sagot dyan? Sino ako? Masterpiece. Anak ng Diyos. Di ba? Wag na po kayo sasabihin, sino nga ba ako? No, I want you to know that you are a child of God. You are a masterpiece. Okay, yung pangalawang tanong, mahalaga po ito para magawa niyo yung purpose niyo. Saan ako galing? Okay, sagot, saan galing? Kay Lord. Okay, handmade by God. So kapag tinignan yung talampakan mo, walang nakalagay dyan na made in the Philippines. Wala pong dapat nakalagay made in Bungabon. Ano nakalagay dyan? Made in heaven. Ha? Kaya nga tuwing makakita ka ng tao, dapat nakikita mo langit. Pangatlo, ayan, ito po yung tanong na, bakit ako nabubuhay? You should have an answer to that based on the Word of God. Pang-apat, ano ang gagawin ko sa buhay? Pang-lima, saan ako pupunta? Yang 5 tanong po na yan, dapat may sagot kayo lahat dyan na malinaw, na akma sa layunin ng Panginoon sa inyong buhay. Kasi kung wala, listen to this, ang gagawin nyo, yung hindi pinapagawa ng Diyos. So mauubos, masasayang ang oras mo, masasayang ang pera mo, masasayang ang buhay mo, dahil yung gagawin mo kung hindi mo alam ang sagot dyan, yung sarili mo lang pananaw. But remember this, you are created by God, for God, to God, at ang sabi niya,
for the good works prepared long time ago. So what is purpose now? Purpose is the original intention of the Creator for the creation. Pag sinabing purpose, ito yung original na intensyon ng lumikha para sa nilikha. So lahat ng nilikha, merong original na layunin, may dapat gawin. Listen to this, tingin dito. Jesus said, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both money and God. O, tao ka ha? Hindi ka nilikha ni Lord para maghabol ng pera. Hindi po hinahabol ang pera. Kaya maraming naghahabol sa pera na nagmukhang pera, nasira ang buhay. You are supposed to serve only one, sabi ng Lord. Not money, but God. You see, a lot of people today, they hear the world's point of view of purpose. Pero hindi na nila alam yung original intention ng Diyos para sa kanila. Purpose is not self-made. It is built in the creation by God. Ang purpose po, hindi manggagaling sa'yo. Walang mailalabas na purpose kung manggagaling sa'yo. Kasi ang purpose na alam mo, yung para sa'yo lang, na magpapasaya sa'yo. Pero yung totoong purpose, naka-built in yan sa'yo. Read Genesis chapter 1. And He blessed them and said to them, be fruitful, multiply, subdue the earth, and rule, take over it. Papaikliin ko po yun, ha? Ang purpose kung bakit nilikha ni Lord ang tao para mag-alaga. Church, kaya po, deep inside of you, gustong-gusto nyong mag-alaga. Bakit si Adan binigyan ng Eva? Nakita ni Lord, ready na siyang mag-alaga ng Eva. Hindi, napansin nyo, hindi agad sabay lumabas si Adan, tapos sabi ni paglabas si Adan, huy, may aalagaan na ako. Hindi po. Ang unang pinaalaga kay Adan, halaman at saka, nakita nyo, prepare pa siya, kasi yung halaman, madali pong alagaan ng halaman. Mas madali, Yung hayop, medyo mahirap. O kasi nga, pag dumating na yung asawa niya, haharapin niya na lahat ng kahayupan. So dapat handa siya na mag-alaga ng iba't ibang hayop. Meaning, prepared siya na kung lumabas man, ang kung ano man, ang darating, dapat ganun ang mga lalaki. Real men, alam nyo, dapat kahit anong humarap sa ating hayop, kaya mong alagaan. Okay. Hanapin niyo po yung purpose niyo sa Creator. Huwag niyong hanapin sa sarili niyo. Walang lalabas dyan, kapatid. You are empty. Meron mang lumabas na purpose sa'yo yung gusto mo lang gawin. Kaya maraming mga kabataan ngayon ang gusto nilang maglaro habang buhay. Maging superhero sa game. Maging mataas yung level sa nilalaro. Maging magaling doon sa nilalaro. Maging magaling sa laro na lang, hanggang laro. Pero hindi niya na nailalabas yung galing na binigay sa kanya ng Lord. Built in yan na sa'yo. Purpose now is your God-given assignment. Now, if you want your God-given assignment to happen sinong gustong mangyari po yung purpose sa buhay niya? Okay, just meditate on this. Joshua chapter 1 verse 8. Okay, the only way that God's purpose will happen in your life. Joshua chapter 1 verse 8. Okay, read it with me carefully. Dahan-dahan, isa puso natin. At the count of 3. 1, 2, 3. You see? God wants you to succeed. God wants you to prosper. Kaya gusto mo yan eh. Kasi gusto din ng Diyos sa'yo yan. Okay, let me see hand. Sino pong gusto maging successful sa buhay? Taas yung kanang kamay. Okay, alam niyo kung bakit naiisip mo yan? Kasi gusto ng Diyos para sa'yo yan. That's your part of your purpose. That's who you are. That's what you are made for. Doon ka papunta sa prosperity. Papunta ka sa success ng buhay na nalaan sa inang Diyos. It was prepared for you a long time ago. Kaya lang may gustong ipagawa ang Diyos.
Paano daw maging successful? Study this book of instruction. That's the Bible. That's the Word of God. And there's a word there that says, continually. Okay, listen to this. One, kaya ayaw mong magbasa ng Bible because that is part of the lie of the enemy. Okay lang na hindi nagbabasa ng Bible. Lie po yan. Ngayon, dahil hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman ngayon ano yung instruction ng Diyos para sa'yo. Okay, just like this. Sino pong bumili ng cellphone, nakita nyo doon sa box ng cellphone, may charger, pero may papel po doon, may sticker, may papel po doon, ang tawag manual. Sino po ang totoo, yung nagbabasa ng manual from page 1 up to the last page? Anong ginagawa natin sa manual? Tinatapon natin yan. Or sinasama sa box, close, tapos kukunin mo yung cellphone, sisindi mo. So ang alam mo lang na purpose ng cellphone mo, on-off. Pang-tawag, pang-picture. Noon, hindi ko alam na ang cellphone pala pwedeng magpatugtog, yung mga unang cellphone noon. Yung cellphone pala, merong radyo pala noon. Nalaman ko lang nung sinabi sa akin na, uy, alam mo bang merong radyo yung cellphone mo? Alam mo bang pwede magpatugtog? Alam mo bang pwede mag-save ng MP3 music dyan? Hindi ko alam yun noon. Hanggang may nagsabi sa, pero lahat yun nasa manual. The same as with our lives. Marami pong gamit ang buhay natin. Kung hindi mo babasahin yung instruction manual, the Bible, ang alam mo lang on-off. Ano yung on? Gising sa umaga. Ano yung off? Tulog sa gabi. Pastor, nadagdagan naman. Pag inon, magtatrabaho ako sa buong araw. Tapos pagpagod na ako, off na sa gabi. O, tatlo na yung purpose mo. Pastor, may nadagdag naman. On, gising sa umaga, magtatrabaho sa hapon, paghapon at kumita na, magiinom ako. Oy! Tapos pagpagod na at lasing na, off. Uy, 4 na yung purpose mo. Kaya lang, hindi mo nabasa. You were set free by God to use your freedom to serve. Hindi mo nabasa. So ayaw mo ngayon. Hindi mo ginagawa. Ngayon nabasa mo na. Kaya lang ayaw pa rin eh. Kasi ang sabi, study the book of instruction. Listen to this word. Continually. Because the first time you read it, baka hindi mo pagawin. I'll give you a reading in the Bible. Alam niyo po bang sinabi sa Bible, pray every day? Hello? Alam niyo po bang sinabi sa Bible, keep the Sabbath day? The first time you read it, hindi ka naniniwala. Wala pang revelation sa'yo. Ang sabi mo lang, hindi siguro. Kaya lang habang tumatagal, nakita mo, pag wala palang pahinga, pag hindi nagpe-pray, ang bilis mapagod, na-stress ka. O trinay mo ngayon, trinay mo. Uy, nung nag-pray ako, nung sumamba ako, ang dami kong, naging peaceful ako. Sino dito nagiging peaceful pag nagpe-pray? Sino nagiging peaceful pag nagsisimba? Yeah? So, meron palang dating. So, dahil nadagdagan na, yung pagsunod mo, sabi ni Lord, you continually do it, and then the next, meditate on it day and... Oh, listen, kailangan pala, kapag binasa ko, hindi lang siya hanggang dito lang. Dapat pala, pinagbubulayan ko sa araw. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pinagbubulayan? Okay. Sino dito nakapanood na ng magandang palabas? Yung sobrang ganda ng palabas na kalimutan mo after mga 1 week o isang buwan. Tapos habang tapos na yung palabas, umiikot pa rin siya sa isip mo. Di ba? May mga content yung palabas na yun, naalala mo yung sinabi. Tulad nung, you are nothing but a rated copycat. Di ba? Mga ganon. Sir, matagal na yun Hindi na ako nanonood ngayon. Hindi ko na alam yung mga palabas ngayon. Tumatatak sa'yo, umiikot sa isip mo, you are meditating on it. Kaya pag nagbasa po kayo ng Bible, parang ganito, you are God's masterpiece, huwag niyong iiwanan sa church ng Sunday yon. I-meditate niyo po yun everyday. Mamayang gabi, masterpiece. Masterpiece. Kaya lang, huwag kayong titigil sa masterpiece Created to do good works. Meditate niyo yun. Mamaya pag uwi niyo, good works. Created. Nilalang pala ako to do good works. Nilalang ako to do good works. Tapos biglang may mga away sa bahay. Mini-meditate mo. Created to do. Pag wala kang meditation, pag may umaway sa'yo, anong gagawin mo?
Papatulan mo. Kaya kailangan ng meditation. Day and... Bakit day and night? Listen to this. The enemy can attack you day and night. So you will be sure to obey everything. Say the word sure. Everything. Written in it. Okay. Listen to this. Only then, pakiusap po, church. Gusto ni Lord maging successful ka. But there's no other way. There's no shortcut to success. Only then you will become prosperous and you will become successful. If you know Joshua chapter 1 verse 8. Mga kapatid, use your freedom to read the Bible. Use your freedom to study the Bible. Use your freedom to meditate the Bible. Mga kapatid, ang Biblia po, instruction ni Lord yan para sa ating lahat. Hindi lang pang pastor yan. Hindi lang para sa mga sinasabi, kasi hindi ako Hindi, no. Lalo na, kung ikaw ay naguguluhan sa buhay, ayan na po yung instruction. Okay, sino dito magko-commit ngayon, this day, magbabasa ka na ng Bible? Ayan, sabi mo sa tayo, magbasa tayo ng Bible. Okay, here's the temptation of the world. Success, this is the truth. Success is not about being rich and being able to buy everything. That's the point of view of the world. Ang success sa mundo, may pera ako, mabibili ko lahat, kaya kong gawin to, nakuha ko na to, makukuha ko to. Yan ang success ng mundo. Kaya tuwing nakakakita ka ng tao na nakakamit yung nakakamit niya, sabi mo, ang successful naman ng taong yon. Para sa mundo. Because that is the point of view, that's the measurement of the world. Here is God's point of view of success. Success is purpose fulfilled. Kung mafulfill mo yung God's assignment sa buhay mo, yun ang totoong success. That's not superficial. That's real success, mga kapatid. And that's what God wanted for you. That's what I pray for all of us. Ako rin po kasama niyo dyan sa panalangin na yan, Lord, I want my purpose to be fulfilled. Pag sinabing fulfilled, anong ibig sabihin yan? Success is mission accomplished. Sinong gusto niyan? Sinong gusto niyan? Okay, sa lahat ng gusto niyan, tumayo kayo sa inyong kinaupuan. Let us strive to be closer to God because only then, tandaan niyo yung salita na yon, only then, ibig sabihin, kahit anong pagpapagal mo sa mundo, kahit anong gawin mo sa mundo, kahit anong maabot mo sa mundo, if not for Christ, if not for the Word of God, you will never become successful. Listen to this. Only then, if you obey carefully, only then, if you meditate the Word of God, only then, if you study the Word of God and obey everything in His instructions, only then you will become prosperous and become successful. Mga kapatid, this is the dream of every pastor who is called in a church to happen to every members of the church. Pangarap po ito lahat ng pastor na maging successful kayo lahat, but not in the world's point of view. Dahil again, ang totoong success po ay hindi kayang sukatin ng mundo. The world standard is not our standard. God wants you to see a success in your mission field. Not given by the world, but given by God. Okay. You will see in the Bible, even though Paul succeeded in everything. He succeeded in studies, academics, riches, position. Paul. Basahin niyo po sa Bible. He was on the top of every area of his life. But he said this, all of these are nothing. Baliwala ang lahat ng ito. Katumbas ng pagkilala ko kay Kristo. Kung si Jesus sana pumunta sa lupa para sa sarili niya, edi gayahin natin siya. Ang success pala para sa sarili mo. Pero ito yung success ni Jesus. When He was nailed on the cross, you heard Him say, we heard Him say, alam ko naririnig niyo to hanggang ngayon. Anong sinabi niya? The last of the 7 last words of Jesus, He said, it is finished. Ano yung natapos ni Jesus? Yung buhay niya? No, hindi tapos ang buhay niya kasi muli siyang nabuhay. After 3 days, ano yung natapos niya? Yung purpose niya sa lupa.
He finished His purpose on earth. And that is to save all of us. That is for us to have a Redeemer. That is for us to have a Savior. Yun yung purpose niya. Pangalawa, ano ba yung purpose na iniwan ni Jesus? Sabi niya, you seek first the kingdom of God. To seek His kingdom. Pangatlo, anong ginawa ni Jesus? He came to seek and save and serve. Ibig sabihin ang purpose niya na dapat ay purpose din natin to serve His people.